Alam nyo, may isang kwento sa Biblia na parang talagang isang high-stakes na negotiation. Ito yung kwento kung saan tatalakayin natin yung matinding usapan sa pagitan ng tao at ng Diyos, tungkol sa katarungan, sa awa, at kung hanggang saan ba talaga pwedeng pakinggan ang isang pakiusap. Pwede ka bang makipag-negotiate sa Diyos? Parang ang bigat ng tanun, di ba? Tila imposible. Pero yan mismo yung nasa puso ng kwento ni Abraham at yung pakiusap niya para sa mga siyudad ng Sodoma at Gomora. So, ano bang nangyayari dito? Ganito yung setup, may dalawang syudad, Sodoma at Gomora, na grabe na ang kasamaan. Dahil dito, nahaharap sila sa isang banal na paghatol. At sa unang tingin, parang pinal na yung desisyon, wala nang atrasan. So, sinabi mismo ng Panginoon kung bakit siya bababa para personal na imbestigahan kung totoo nga ba yung mga bali-bali tungkol sa kasamaan doon. Ipinapakita nito kung gaano kaseryoso yung sitwasyon. Hindi ito basta-basta lang nahatol. Pero ito yung turning point. Habang yung iba ay umalis na, may isang naiwan, si Abraham. Sa halip na tumalikod o tumakbo, pinili niyang manatili at harapin yung pinakamataas na otoridad. Dito magsisimula ang isa sa mga pinaka-hindi malilimutang dialogo sa kasulatan. Dito na nag-iba yung role ni Abraham. Mula sa pagiging tahimik na tagapakinig, naging aktibo siyang kalahok sa usapan. Hindi siya basta nakinig sa hatol. Ang ginawa niya, kinuwestiyon niya yung mismong konsepto ng banal na katarungan. Pakinggan nyo yung bigat ng tanong niya. Grabe, hindi to simpleng pagmamakaawa ha. Isa itong malalim na tanong tungkol sa moralidad. Ang punto niya, tama bang idamay ang mga inosente sa parusang para sa mga makasalanan? So ito yung pinaglalabanan. Sa isang banda, yung banal na katarungan na nagsasabing dapat parusahan ang kasalanan ng isang buong komunidad, pero sa kabilang banda, nandoon yung banal na awa na ipinaglalaban ni Abraham, yung ideya na dapat protektahan yung mga walang sala sa loob ng siyudad na yon. Okay, dito na tayo sa main event, yung mismong negotiation. Dito natin makikita kung paano, step by step, sinimulan ni Abraham na makipagtawaran para sa buhay ng mga inosente. Ito yung opening offer niya. Isipin mo, ang lakas ng loob. Nagbigay siya ng isang specific na numero, 50, bilang kondisyon para iligtas ang buong lugar. At ang nakakagulat na sagot? Pumayag ang Panginoon. Dito na-establish yung rules of engagement, ika nga. Pinatunayan nito na, oo, posible pala ang dialogo. May puwang para sa pakiusap. Game on. At dito na nagsimula yung parang countdown. Kahit na tinatawag ni Abraham ang sarili niya na alabok at abo lang, hindi siya bumitaw. Tuloy-tuloy niyang ibinaba yung bilang. Mula 50, naging 45, tapos naging 40. Tapos 30, 20, hanggang sa umabot na sa pinakahuling numero. 10. Yan na yung final number. Dito mo na mararamdaman yung tensyon, yung kaba. Ito na yung huling baraha na ilalabas ni Abraham. Tingnan niyo yung pinaghalong tapang at pagpapakumbaba. Alam niyang delikado yung ginagawa niya na baka ikagalit na ito ng Panginoon pero isinugal niya pa rin para sa huling pagkakataon na humingi ng awa. At yun na. Yun ang naging sagot. Dahil sa 10 yan, hindi ko wawasakin. Dito nagtapos yung negosyasyon. Deal. Pumayag ang Panginoon sa huling kondisyon ni Abraham. So, okay, tapos na yung negosyasyon. Pero ang mas mahalagang tanong, anong ibig sabihin ito para sa ating ngayon? Anong mga aral na mapupulot natin sa sinaunang kwentong ito? Well, ang dami, di ba? Una, na ang tunay na katarungan ay dapat laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga inosente. Ipinapakita rin ito na kahit isang boses lang, basta matapang, ay pwedeng magsalita para sa nakararami, na yung awa pwedeng maging balanse sa isang absolutong hatol. At alam nyo, minsan yung pagtatanong sa otoridad, lalo na kung galing sa isang dalisay na puso, ay pwede palang ituring na isang gawa ng pananampalataya. Kaya iiwan ko sa inyo yung tanong na yon, yung mismong tanong ni Abraham. Ibabalik ko sa inyo. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng paggawa ng tama? Lalo na para sa isang may hawak ng kapangyarihan. Isang tanong na, aminin man natin o hindi, ay napaka-relevant pa rin hanggang sa panahon natin ngayon.